Hello guys! Good morning at today is Sunday. Panibagong vlog na naman ang ating gagawin at naisipan ko nga guys na i-share sa inyo ang journey ko kung paano ako nakapag-abroad at kung paano nga ba ako nakapunta dito sa Dubai without any relatives. So let's go guys! To start this vlog guys, I want to share a little background about myself since para din makarelate kayo. Bata pa lang talaga ako guys. Ang pangarap ko na ay dalawa lang. Ay hindi, tatlo. Isasali ko na yung makagraduate ng college, makapag-abroad, or makasampa ng barko. Nung nakagraduate ako ng college, ang mindset ko na talaga, or yung a-applyan, nakaset na sa isip ko na ang a-applyan ko ay work abroad. So, after ko makagraduate ng college, nag-job hunting agad ako sa mga agency na nagpapaalis sa abroad. Yung mga agency na pinupuntahan ko is nasa Malate, Paranaque, Makati. Basta guys, kung saan-saan ako nagpuntang agency para makaalis ng bansa. Pero guys, hindi ako sinuwerte sa mga application ko. Nagpapasa din ako ng application through online and then yung gamit kong platform that time is workabroad.ph guys. Ang dami kong pinasahan na resume pero offer kasi ang baba, as in parang huwag ka na lang mag-abroad kasi kaya mo namang kitain yung sasahudin mo sa Pilipinas. Kaya guys, last year 2022, nagkaroon ako ng opportunity na mag-cross country. So ayun guys, nag-cross country ako para makapunta sa Africa. At guys, disclaimer lang, hindi ko ini-encourage yung mga viewers ko or yung mga nanonood sa akin ngayon na gawin yung ginawa ko, which is cross country guys. Dahil guys, hindi ito tinotolerate ng ating immigration. Dahil guys, mahigpit ang immigration ng Pilipinas sa mga ganitong senaryo. Dahil yung immigration natin, pinoprotect nila yung mga kababayan natin na ma-avoid yung violence and human trafficking sa ibang bansa. Kaya guys, again, uulitin ko, hindi ko kayo ini-encourage na gawin yung ginawa ko unless alam nyo sa sarili nyo na may pupuntahan kayong kamag-anak, kaibigan na alam nyong safe kayo. At alam nyo sa sarili nyo na walang mangyayaring masama sa inyo. Usually na tinatawiran na bansa ng mga Pilipino or yung mga nag-cross country is Thailand, Hong Kong, Malaysia, or yung mga kapitbahay nating bansa na wala tayong visa at madali tayong makakapasok. Since naririnig ko that time, kapag daw solo traveler ka at first time mong magta-travel sa ibang bansa, malaki yung chance na ma-offload ka. Kaya that time sinama ko yung kapatid ko para at least dalawa kami. At yung mga requirements na pin-prepare ko guys is, ang una, passport valid within 6 months. And then return ticket guys, dapat may return ticket ka talaga. And then hotel booking, day by day itinerary. Itong apat lang na to, yung pinakamahalaga kapag ka magta-travel ka abroad. Nung nakalabas na nga kami guys ng immigration, sobrang tuwa ng puso ko kasi feeling ko, shit guys, thank you Lord, ito na yung matagal kong hinihintay. Ito na siguro yung first step para sa pangarap ko na makapag-abroad. And then guys, ayun na nga, paglabas namin ng immigration, yung ate ko, in-applyan ako agad ng visa pa Uganda, Africa. Yung visa ko guys, it took 2 days and then approved na. After na ma-approve yung visa ko, nag-book na yung ate ko ng ticket Thailand. May connecting flight ako guys, Thailand, Qatar, and then Africa. And then guys, pa-Africa, same din. Ang pin-prepare kong requirements is passport, visa, syempre, visa, hotel booking, and day-by-day itinerary. Kailangan ready ka sa mga itatanong sa'yo. Dahil dapat confident ka guys, hindi ka kakaba-kaba or hindi ka parang natatakot, dapat confident ka. Ito yung mahalaga kapag nasa immigration ka na or nasa check-in counter ka na. Minsan kasi kahit yung check-in counter, nag-i-interrogate sila. Kaya kailangan alam mo at confident ka. So ayun guys, after kong makalapag ng Africa, kinabukasan, sumalang na agad ako sa work ko. Nagtrabaho, yung first work ko doon is sa casino ako nag-work as a cashier. So hindi ko kinaya ang life ng pagiging cashier sa casino dahil sobra yung usok ng sigarilyo and then lumala yung acne breakout ko. Kaya naka 2 months lang ako doon, nag-resign ako. And then, ang second work ko doon sa Africa is
sa travel agency, which is Skyworld Travel and Tour. So ayun guys, nag-work ako doon as a travel consultant for 6 months. Since hindi ako agad nakakuha ng working permit, nag-decide ako na lumipat na dito sa Dubai. But guys, nung nagstay ako sa Africa, legal akong nagtatrabaho doon guys dahil meron akong special pass visa, which is legal kang makakapagtrabaho. So yun, yung special pass is valid lang siya for 3 months and pwede ka lang mag-renew for twice ka lang pwedeng mag-renew. Kaya tinapos ko lang yung second special pass visa ko and then lumipad na ako dito sa Dubai. And then, yung mga requirements naman na pinrepare ko papunta dito sa Dubai is same lang din guys, as in passport valid within 6 months. Syempre, visa. And then guys, yung visa ko nga pala dito sa Dubai is tourist visa, 2 months. And then sa pag-apply naman ng tourist visa dito sa Dubai, it took 2 days lang din, approved na. So, parang bilis lang mag-apply ng visa dito sa Dubai. And then, hotel, booking. So, syempre, wala akong budget. So, dami lang yung pin-prepare ko since nagtrabaho nga ako sa travel agency. Alam ko na yung mga pasikot-sikot. And then, day by day itinerary. And then guys, i-share ko sa inyo or ipapakita ko sa inyo yung actual na requirements na pin-prepare ko papunta ako dito sa Dubai. So, ayun guys. Skyworld. So, any booking, please contact Skyworld. Pa-flash ko sa screen yung contact number nila. So, ito yung return ticket ko. Siyempre, hindi na ako babalik ng Africa at hindi rin ako uuwi ng Pinas. Dami lang yung pin-repair ko. Ito yung return ticket ko, Entebbe to Dubai. Tsaka yung return ticket ko, Papinas. Ito yung dami na pin-repair ko. Dami ticket, Papinas na ako. And then, ito yung sample day by day itinerary ko. Ayan. Dubai. Siyempre, Siyempre, mamamasyal lang tayo dito. Ang ganap natin is mamamasyal. Tourist lang tayo, guys. Yan. Nakalagay dito kung saan ako magstay. Ito yung hotel. And ito yung day 1 ko kung saan ako pupunta. Arrival to Dubai check-in. Day 1. And then, day 2 ko. Ang day 2 ko is full day Abu Dhabi tour with Ferrari World. O, diba? Di pa ako nakapunta dyan. Ang day 3 naman natin is morning half day city tour. Yan, 5 days. Yung sinabi ko dun sa immigration or yung sinabi ko dun sa check-in baggage is 5 days lang ako. So, ayun. Ito yung 5th day ko, morning desert safari. Yan, kailangan. Ito yung sample ng day by day itinerary ko. So, ayun na nga guys, nakalagpas na ako ng immigration ng Uganda dahil hindi naman sila sobrang higpit. Since foreigner din naman ako sa country nila, mahigpit lang sila sa mga Ugandans or sa mga kalahi nila. Paglapag ko ng plane guys, medyo kinakabahan pa ako kasi syempre Middle East to, parang hindi ko ma-imagine kung anong way ng immigration dito. But guys, sobrang na-amaze ako guys, sobrang lahat ng overthinking na inisip ko, baka harangin ako, baka kung ano-anong tanungin sa akin. Pero guys, kabaliktaran siya. Kasi paglapag ng plane, pagpasok ng airport, guys, pipila ka lang. Ikaw na mismo yung mag-i-scan ng passport mo. And then, tapos na. Tapos bibigyan ka na lang nila ng pipicturean ka pala nila. Pagkatapos mong scan yung passport mo, diretso ka na dun sa may mga parang basta may pupuntahan ka doon, tapos bibigay mo yung passport mo, pipicturean ka, and then bibigyan ka pa ng SIM. So, ayun guys, sobrang bilis lang as in. So, ayun guys, walang tanong-tanong, sobrang smooth lang talaga. And then, ayun na, nandito na ako sa Dubai at i-enjoy ko naman yung life dito at legal na rin naman akong nag-i-stay dito sa Dubai dahil may working visa na ako. At ayun guys, dito na nagtatapos ang ating journey kung paano tayo nakapag-abroad. Bye guys!